Dito na naman itong pasabog at warning ni Attorney Glenn Chong. Galit na galit siya kay Comelec George Garcia, ang kasinungalingan. Ha? May mga pinagsasabing kasinungalingan si George Garcia. So ito gigil at galit at winarningan pa ni Attorney Glenn Chong si George Garcia. Ito ay about pa rin ito sa koneksyon nila sa Smartmatic. Kasi talagang patuloy na patuloy ang pagfa-file ni Attorney Glenn Chong na tanggalin na ang Smartmatic sa Pilipinas. Yon. Tahimik at tahimik si Lisa Smugs at si Kuting BBM sa mga pasabog ni Attorney Glenn Chong dahil sabi pa nga ni Attorney Glenn Chong, guilty, walang masagot. Okay, pakinggan nyo dito yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong kay George Garcia. Tayo makalimot. Sinabi ni George Garcia kanina, di ba natanong po ninyo na maggawa siya ng investigating committee at humingi yung Justice Department ng dokumento sa Pilipinas. Paalala lang kay George Garcia, ibigay nyo ang lahat, huwag nyong itago. Kasi kung hindi nyo ibigay ang lahat, meron kami. Ibibigay namin sa Justice Department. O baka ikaw makasuntan. George, be careful, George. Be careful. Hindi ko sasabihin ko anong hawak namin, ha? Hindi ko sasabihin. But remember, I will not bluff. Hindi ako nagbabluff. I never bluff. Pag kalaban ko si Smartmatic at kayo, George, ito warning ko sa'yo, give it all. Ibigay mo lahat na hinihingi ng Department of Justice ng United States. Kasi kung hindi mo ibibigay, meron kaming ibibigay doon sa kanila that will directly pin Smartmatic and Andres Bautista. Si Andres Bautista at si Smartmatic. Smartmatic, I will give you an idea, is never qualified. Hindi kwalipikado si Smartmatic according to the law and your terms of reference. Pick it up, George. Pick it up. Dig it up. Ang sinasabi ko sa inyo, look at your terms of reference in 2016. At tingnan nyo yung batas, Republic Act 9369. Hindi kwalipikado si Smartmatic on that ground. Hindi ko sasabihin ko anong ground. Pinalusot ninyo. Now, if you will not give that to the Justice Department, kung hindi mo ibibigay yan, George Garcia, to the Justice Department sa US, ipapadala ko yan doon. Tapos ikaw, kakasuhan ka for contempt. Kasi minislead mo yung US Department of Justice. True. Humingi yung Department of Justice ng ebidensya. Tapos hindi mo ibibigay lahat. Pag hindi mo ibibigay lahat, and then you're an accomplice of Andres Bautista and Smartmatic. Give it all, George. Kung hindi, itong hawak namin, hindi lang ako. Meron pa sa kabila. Meron pang isa doon. May hawak din. Papadala namin sa Department of Justice para magkabukingan tayong lahat. Correct. Kaya nga panic mode na sila ngayon. Kaya siguro nga dinidelay din nila yung pag-approve sa Smartmatic kasi nga nabulabog sila. And this is really good sign. Diba? Kasi kung walang kontrobersya, kung walang expose ni Attorney Glenn Chong, kung hindi nakasuhan si Andres Bautista, at hindi humingi, si OAN and the DOJ here and Fox News, so malamang na i-award na kay Smartmatic na naman. Itong, right? Kung walang maingay, walang Maharlika, walang Glenn Chong, at yung mga cases dito nga na nasasangkutan ni Andres Bautista dito sa Amerika. Alam mo, kung hindi tayo nag-iingay dito, at kung walang nakikinig sa ating mga kababayan natin na nakikita nila, si Smartmatic will get the $380 million, 2.22 billion pesos again. Tapos $380. tayo yung boto natin. Basta ito lang, ma'am, mga kababayan, I direct this to George Garcia. Kung ano man ang hiningi sa inyo ng US Department of Justice, ibigay nyo ang lahat. Kung hindi nyo ibibigay, and I will find a way, ipapadala ko to doon for them to verify kung nandun yan. Kung nandun yung document na yan sa kanila, kung binigay ninyo. Because if you did not, then you are in bad faith. Papakita natin tong video na to.
Papakita natin yung video na to, ma'am. Padala niyo sa akin. Kasi Ako ito napupunta yung- sa Department of Justice dito sa Amerika. Ito yung notice natin sa kanila. No, ito Yeah. yung notice natin sa kanila. So we will have to take a few days. Hindi muna natin papadala dun. Kasi dapat umabot muna to Wait sa natin kanila. sila. Itong Yeah, wait natin warning sila. natin sa kanila. Yeah. Dapat umabot muna to sa kanila. Kasi kung wala yun dong dokumento na yon, edi si Justice Department kasuhan mo ng kaso si George Garcia. Oh. Mhm. You know what? So, kaya warning kay George Garcia, huwag mong think i-whitewash yung investigasyon. kung matino si George Garcia, but definitely hindi siya matino dahil utusan siya ni Liza. Pero let's just for the heck of the conversation, Attorney Glenn. So the fact na nagko-question na ang kredibilidad ng Smartmatic dito sa US at nasasangkot sa ganitong kontrobersya at na-trace nga ng US Department of Justice here na mayroon talagang bribery na naganap between Smartmatic and the former COMELEC chairman, dapat i-hold niya yan eh. Di ba? Yun yung pinaka-the best na gawin na i-hold niya. Yes, ma'am. Right? Yun nga. Ma'am, hindi po kayo abogado. Ang karamihan sa mga nanonood sa atin ngayon, hindi po mga abogado yan. Ordinaryong tao lang po yan. Yeah. Pero, ang nasa isip mo, yung nagpapatakbo ng eleksyon ay nasangkot sa panunukol. Hindi lang panunuhol ng tao, ordinaryo, kundi yung chairman ng COMELEC mismo na nagbibigay ng kontrata sa kanila. Tapos, hindi lang gumawa pa ng faking bank account. Gumawa pa ng code word for money, salsa. Salsa. Nasangkot pa dito sa 99 ballot boxes na nabuksan na hindi naman pala tama ang bilang Grabe. ng balota Kapal. ng makina. So, anong nasa isip mo? Ang nasa isip natin mga kababayan, natural. Hindi ko pagtitiwalaan yan. Yes. At this point, hindi mo na mapagkakatiwalaan si Smartmatic. Pero anong sabi ni George Garcia? The benefit of that, presumption of innocence. In a sense. Sabi Yeah. niya, Smartmatic is presumed innocent until proven guilty. Excuse me, George. Yun nga. Nag-aral ka ba yata ng criminal law? The principle of innocence of the accused until proven guilty beyond reasonable doubt applies only in criminal cases. Hindi yan mag-apply sa eleksyon. Bubo. True. Hindi yan mag-apply sa eleksyon because elections, the concept of elections is credibility. Credibility, yung paniwala ba ang resultang nilalabas ng makina? Because we don't see anymore kung paano binilang ang boto. Yan. We give up that right to see how the ballots are counted. I mean, I could go on. Gagawa na tayo ng treatise about this. Hindi nakita ng tao kung paano binilang ang boto. It's a right, part of the right of suffrage na ginipap ng tao in favor of swift automation. O sige, para mabilis. Hindi na namin titingnan kung paano bibilangin nyo, basta bilangin ng makina. Tapos ngayon lalabas, yung may-ari ng makina nanunuhol pala sa Commission of Elections, sa chairman ng COMELEC, gumawa pa ng faking account, nag-invento pa ng salsa na word, at buti na lang walang L sa dulo. Tapos, Oo, Salsal. Sinalsal si Lisa. Walang Sinalsal ni Lisa. Sorry. Tapos ito pa, ebidensya, ang laman ng palota, hindi tugma sa nireport ng makina. Ano pa bang? Tapos na-disqualify sa Smartmatic dati noong 2016. Tinanggal ninyo yung disqualification dahil sa suhol. Hindi presumption of innocence ang mananaig dito, George. Bobo lang ang magsasabi ng ganyan. Bobo ka, abogado. Yeah. Actually, yun nga yung nakakagalit, mga kababayan. Kasi na-interview ko si George Garcia. Pina-interview yan sa akin nung kampo ni Bongbong Marcos ni Kuting. Nung, kasama pa natin sila na hindi natin inalintana na tayo pala ibubudulin ng mga hinayupak na ito. So si George Garcia, na-interview ko at we talk about yung pandaraya. Si Marcos na-interview ko at pinaglalaban namin yung kanyang electoral protest. We talk about pandaraya. Tapos ngayon, yung kalaban natin na Smartmatic na nagnanakaw sa bawat future ng kabataan, ipinagtatanggol na nila. Di ba?
Yes, Dahil- actually, in essence, pinagtatanggol na yan eh. Pag sinabi mong Pinagtatanggol na. presumption of innocence. Yeah, kaya nila pinagtatanggol kasi nga nag-meeting si Liza Marcos based on your expose nung March with the Smartmatic executive. So, malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, the reason why hindi talaga magsasalita or talagang i-cover up, okay, ni George Garcia ng COMELEC at hindi rin magsasalita si Kuting, si Bongbong Marcos at si Liza Ahas Mugs about this sa mga expose mo kasi ang kanilang goal is to cover up and ituloy ang Smartmatic na maging part pa rin sa 2025 para ma-fulfill ni Liza Araneta ang kanyang goal para kay Speaker Martin Romualdez for 2028 and for 2034 sa kanyang anak naman. Kasi yan yung plano nila, Attorney Glenn. Yes. Based dun sa ating mga nakuha information. At for sure, alam mo yan. Yes, that's the simple conclusion we can get from this. Oh. Yeah. So, actually, parang election season na. Okay. So, yan narinig nyo mismo ang galit ni Attorney Glenn Chong kay George Garcia, yung chairman sa COMELEC. Kasi 'di ba dati ang chairman ng COMELEC si Andres Bautista, tapos si Andres Bautista ay nawala, lumayas andon sa Amerika. Ngayon pala kinasuhan pala si Andres Bautista doon sa Amerika about dito kasi mayroon palang nakita talaga na suhulan ng bigayan ng pera sa Smartmatic. So, kaya ang Department of Justice ng US humingi ng mga documents dito kay George Garcia, dito sa COMELEC ng Pilipinas para yan ang iibidensya nila doon laban kay Andres Bautista sa Amerika. Tapos, according to Attorney Glenn Chong, maraming kasinungalingan si George Garcia na pinagsasabi. So, kaya galit si Attorney Glenn Chong. Kaya sabi ni Attorney Glenn Chong, may hawak din siyang documents. Kung ayaw ibigay ni George Garcia, COMELEC, dito sa US Department of Justice, ang mga documents, mayroong hawak si Attorney Glenn Chong, yun ang ibibigay niya doon sa Department of Justice sa US para mayroon din silang ebidensya kasi pati yung US, nabubukilya na nila ang kalukuhan nitong Smartmatic. Kasi US, Smartmatic din yata ang ginagamit nila doon eh. So, ewan ko lang kung anong gamit nila doon. Kaya, complicated itong kaso na to. Only Attorney Glenn Chong knows the real fact for this problem about Smartmatic dahil talagang matagal na niyang pinaglalaban to. Kaya nga galit siya ngayon kay Bongbong Marcos dahil nagbuwis ng buhay yung bodyguard niya, driver niya na si Richard Santillan nang dahil sa Smartmatic. Tapos ngayon tahimik na si Bongbong Marcos na imbis nakaupo na siya, pwede niya nang tanggalin o sipain ang Smartmatic, pero nabaliktad. Kaya yun ang galit ni Attorney Glenn Chong at ni Maharlika dyan kay Kuting at Lisa. Dahil hawak na nila ngayon daw ang Smartmatic dahil may balak sila na ipapanalo sa susunod na eleksyon si Tambaloslos at si Sandro aka Chares na anak ni Lisa Smugs. Yun. Kaya kung talagang ang gulo-gulo nga talaga pakinggan, pero dapat talaga pag nakasubaybay kayo about this problem sa Smartmatic sa pinaglalaban ni Attorney Glenn Chong, malalaman nyo dito ang lahat ng mga kasinungalingan at panggagago ng Smartmatic sa bawat buto ng mga Pilipino. Kaya gising-gising na kayo. Smartmatic po at sabuatan daw nila sa COMELEC according to Attorney Glenn Chong, di umano. Kaya yun ang maraming hawak na ebidensya si Attorney Glenn Chong. Hindi nila kayang
pasinungalingan ang lahat dahil may mga hawak si Attorney Glenn Chong sa buong katotohanan. Okay. Sana po pakinggan nyo at magiging updated naman kayo lahat mga Pilipino, updated kayo sa mga balita, sa mga araw-araw na balita. Hindi lang kayo, wag lang kayong maniniwala dyan sa mga mainstream media kasi ngayon, according to Maharlika, sabi ni Maharlika, ang lahat ng mga mainstream media ngayon ay marami ng sinungalngalan o tinapalan na yung mga bunganga nila ng pera, binigyan na ni Lisa Smugs ng payula, kaya mahirap na paniniwalaan yung mga mainstream media ngayon dahil siyempre, ayaw nilang magsalita ng negatibo laban sa gobyerno dahil daw gurgurin sila, sabi ni Maharlika. At yung iba, sinungalngalan na ng pera para ayaw magsalita, patahimikin. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba na-notice ngayon? Na maraming mga negatibong kapalpakan ng gobyerno hindi pinipick up ng mga mainstream media? Hindi nyo ba nalalaman yun? Kaya sabi ni Maharlika, syempre may bayad na yung karamihan, may payula, sabi ni Maharlika, kaya wala nang nagsasalita sa kapalpakan ng gobyerno. Ang ngayon, paulit-ulit na issue na gusto nilang siraan si Sara Duterte about sa confidential funds. Tingnan nyo. Yung confidential funds ay malaking tulong yan sa ginagawa ni Sara Duterte. Hindi lang ninyo alam. Hintayin mo lang tambaluslos kapag napuno na ang salop ni Sara Duterte. Hanggang dito na lang guys. Magandang gabi.